What's up? What's up? JB Moto here. Nandito na naman for another vlog. And for today's video ay kami po ay pupunta na naman ang syudad. Kasama ko naman ngayon si OBR. Ayan, nandiyan siya sa likod. At finally, gamit na naman natin itong legendary Suzuki Smash. Na-miss ko rin siya, no? Gamitin. Ng mga nakaraang vlog ko kasi puro si Yamaha Sniper yung gamit ko eh. Papunta kami ng city at kami ay magsha-shopping. Kasi may mga kailangan kaming bilhin eh. Unrelated dun sa nabanggit kong ride namin sa Laguna. Opo, may long ride po kami sa Laguna sa Martes po ng gabi. Siguro mga 12 yung yung alis namin dito sa bayan namin at hindi namin eksakto alam kung anong oras makakarating ng Laguna. So napaka-exciting nung ride na yun guys, kasi first time namin na makarating ng Laguna gamit lamang ang motor. At ipapauna ko na guys, yung gagamitin naming motor doon ay hindi po ito si Suzuki Smash. Si Yamaha Sniper po ni Father ang ating gagamitin doon kasi napakalayo noon, halos almost 200 kilometers. So medyo kakailanganin natin ng may power na motor. Para hindi tayo masyadong mahirapan sa biyahe, hindi tayo masyadong ma-stress. So, habang tayo guys ay papunta nga ng diet, meron akong itatakel sa inyo na isang topic na matagal ko nang gustong i-vlog, at ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-vlog siya. Yun guys ay yung issue niya na may mga nagsasabi na ang Suzuki Smash 2025 na R version daw ay merong lagitik issue. At in this video guys ay akin po yung sasagutin ko kung itong aking unit ba ay nakaranas ng ganong issue So dati pa kasi guys, nung nagsisimula pa lang akong mag vlog ay may mga nagtatanong na talaga sa akin regarding dun sa issue na yun. Nagko-comment sila sa ating mga videos kasi na-recognize nila na tayo ay gumagamit nga nitong unit na Suzuki Smash na R version 2025. Itong blue and white colorway combination kung tawagin nila yung Captain America na colorway. Nakakulay kasi guys yung Captain America na logo. Uy, naka-Gixxer si kuya. Gixxer 150 ba o 155? I-correct nyo na lang ako guys. Hindi ko ganong kabisado Yan yung motor na na para kang big bike yung gamit mo, pero 150, 155 lang yung niya, yung cc nya. Kaya napaka-forma rin. May mga kilala akong nakaganyan na motor. So yan guys, ang dami natin mga nakakasalubong na mga nakamotor, yung iba nakasasakyan. Papuntahan dun sa sa ilog guys. Dito kasi sa banda dito sa amin merong malaking ilog diyan na napakaraming resort na napaka budget friendly ng entrance fee So kaya maraming papunta dyan guys na mga tao tuwing kagaya nito pag summer season na, tapos wala pang pasok yung mga kabataan kaya maraming pumupunta dyan. Mamaya may makakasalubong pa siguro tayo. Ayan mga naka-tricycle guys.
Naku po, overloading sila oh. Sana lang wag silang mapano. Delicates yan. Pero mukhang maingat naman si kuya, no? Guys, crossing na tayo. Crossing na, dito tayo kakanan. Dito oh. Lakas ng TMX. TMX 155. So malapit na tayo sa Flying V. At ako ay nag-iisip kung magpapakarga pa tayo ng gasolina. So nakikita ko naman dito sa aking fuel gauge ay medyo mataas pa po. So siguro hindi na muna. Kasi napakatipid naman ito ni Smash eh. Kahit half ano yan, kaya niya makabalik. Kahit kalahati pa yung gauge niya kayang-kaya nitong makabalik guys doon sa pupuntahan namin. Alam nyo guys, napaka-smooth na talaga ng engine nito ngayon ni Suzuki Smash. Sarap niya nang ihataw-hataw. Napaka-smooth niya na manakbo. Ang laki ng improvement nung matapos yung yung break in. Nung bine-break in ko pa to, wala pa hindi pa ganun ka smooth yung engine niya. Ngayon siya ay patungtong na ng 6,000 KO ay napakaganda na may checkpoint. May checkpoint guys. Sana wag na silang mamara Ayan dire-diretso naman. Shoutout sa inyo kuyang police. Huwag na kayo magpapara-para ngayon guys. Kasi summer naman. Loko lang ano naman kinalaman ng summer. So hindi nila pagpara. So dito po kasi sa amin medyo talaga, medyo mahigpit. Lalo na dito sa parting to, pakalampas nung Labo bypass, diyan nag-aabang yung mga yan. Kaya kayo guys, kung may mga man kayo, alam nyo lang may violation kayo huwag na lang kayong tumuloy. Isipin nyo na lang yung yung safety nyo safety na hindi kayo mahuli. Kasi mahirap na, baka tikitan kayo ng yung yung mahalang violation, di paano na, di ba? Kung budget lang din naman yung pera nyo, wala kayong masyadong pambayad ng penalty lalo pa ngayon guys alam naman ninyo, napakahirap ng buhay po ngayon. Mataas na yung bilihin, tapos pati yung presyo ng gas nakisabay pa dumoble pa yung presyo ng gas. So mabalik na po tayo dun sa ating pinagdadadaldal kanina Sagutin na po natin yung issue, kung tayo ba ay nakakaramdam nung sinasabi nilang lagitik issue dito sa ating Suzuki Smash. Honestly guys, itong unit ko talaga talaga po talagang meron po talaga akong naririnig dito noon nung bago-bago pa siya na lagitik issue nga yung sounds niya is talagang pansinin talaga. Hindi pwedeng hindi mo siya mapapansin. Ako nga na hindi naman masyadong marunong sa makina ng motor napansin ko siya. Yung pakayang medyo masaselan talagang mapapansin po. Actually nung unang araw pa lang nung dinrive ko siya mula casa pa uwi ng bahay ay talagang ako po ay nagtataka na nung mga time na yon. Nagtatanong ako bakit naman may lagitik agad.
So hindi naman ako agad nag-react noon. Inisip ko na lang na dahil bago pa, maybe sooner or later ay mawawala pa siya. But lumipas ang araw, lumipas ang linggo, lumipas ang buwan, ay yung tunog guys ay nanatili. Yung inaasahan ko na maglalaho rin ay hindi po nangyari. Lumipas po ang buwan ay talagang yung sounds niya ay nandun, hindi po nawala hanggang sa nag-vlog nga ako at na-found out ko na hindi lang pala yung unit ko ang may ganun, kundi yung ibang gumagamit rin ng Smash na 2025 version ay nakakaranas din. At sobrang dami nila guys, kasi yung iba guys pinipm pa talaga ako sa messenger ko. Nagtataka nga ako kung paano nila natutukoy yung aking social media account na messenger siguro sinesearch nila yung pangalan ko kasi nakalagay pa dun sa address nung nung YouTube. Hindi ko pa napapalitan, kaya siguro natukoy nila yung aking messenger account. At yun, ang daming mga nagchat sa akin kung daw ba merong Logitech issue, kung mayroon bang naririnig akong Logitech na tunog dito sa makina ng aking Smash. Sinasagot ko naman sila at pinapaliwanag ko yung aking mga naririnig talaga Nagkakaroon kami ng some sort of conversation at yun, nakakakuha na rin tayo kahit paano ng mga tropa natin na gumagamit din ng Suzuki Smash, at nakapagtatanong-tanongan na rin natin na kumbaga napapagpalit-palitan na rin natin ng kuro-kuro at good thing rin naman yun kahit paano. Siguro yung iba mga nag-subscribe na sa atin, mga subscribers na rin natin sila. Guys, pumalit lang tayo ng battery kasi nalubatan tayo. Sana matapos tong vlog natin kasi itong battery ko ay hindi na full charge kaninang kinarge ko. So yan nga balik tayo dun sa topic. So talagang marami guys ang nakakaranas nung kagaya nung nararanasan ko din dito na kalansing. So andun na tayo. So sa madaling sabi ay hindi lang po itong unit ko ang nakaranas ng ganong issue, pati dun sa iba na gumagamit ng ganitong unit ay nakakaranas din sila. Ewan ko kung bakit. Wala akong idea guys kung bakit ganon yung unit ng Smash na 2025 version. Hindi ko alam kung anong reason So i-describe ko lang sa inyo kung ano yung klase nung niya, yung Logitech. Yung Logitech niya guys parang may konting talaga, parang tik-tik sound na medyo kumakalansing siya ng konti. Kaya talagang mapapaisip ka pag narinig mo. Kaya hindi ko rin naman masisi yung mga nagchat-chat sa akin kasi talagang medyo hindi siya normal. Kumbaga yung tunog na yon, alam naman natin yung mga normal na Logitech na sounds, familiar naman tayo doon kahit paano. Pag yun talaga guys narinig mo parang mahina lang naman siya, hindi naman siya ganun kalakas, pero yung uri ng tunog niya talaga is parang bakal to bakal na medyo may konting kalansing. Hindi ko alam kung sa pagkaka-adjust lang ng valve clearance or dun mismo sa niya, sa tensioner niya. Nakakapaisip nga guys alam nga namang i-release ito ng Suzuki Smash na hindi tama yung valve clearance, o kaya naman may sira yung niya, yung tensioner niya, di ba? Hindi naman siguro maglalabas ang isang kilalang brand kagaya ng Suzuki na ilalabas nila yung isang unit na may depekto, tapos ang dami pa, pare-pareho pa cut, tapos halos pare-pareho pa nung unit na nilabas nila may ganong issue, di ba? So nakakapagtaka naman yon. So yun na nga guys, so napakaraming nag-message sa akin, nag-comment sa ating YouTube channel, at nag-message pa mismo sa akin sa messenger nga So napakaraming nagtatanong sa akin. Nung dumating na yung point na yon ay ang ginawa ko guys ay
nagpunta ako doon sa kasa na pinagkunan ko nito at sinangguni ko sa kanila yung ganong issue. Pinarinig ko sa kanila yung actual na tunog, ano. So sinabi ko na bakit parang may napapansin akong lagitik. Since ito noong mga time na yun ay syempre ano pa siya, under warranty pa siya. Nasa 1,000 plus odo pa lang to nung time na ipinunta ko sa kasa at itinanong ko nga yung issue na yon. At ang sabi nila sa akin ay wala pa naman silang sinabi na kung may sira ba yung unit natin or what, kung sira ba yung tensioner or i-adjust lang natin yung valve clearance. Wala pa naman silang sinabing ganon. Ang sinabi lang nila sa akin ay mag-antay daw na mag-abot ng 6K odo yung odometer niya, yung mileage. So ako naman nagtiwala ako sa kanila, no. So tiwala naman ako sa kasa. Syempre sa kanila galing yung unit, hindi naman nila pababayaan yan. So nagantay na lang ako guys, kaysa na ipabukas ko pa sa iba, no, yung makina, ipatingin ko sa iba. Naging ano, obedience ako dun sa inutos ng kasa na yon. Ang ginawa ko na lang talaga guys, every time na magpapa-change oil ako, itinatabi ko yung papel guys na binibigay. Hindi ko lang masyadong alam kung ano yung tawag dun sa papel na yon. Yung pag nagpa-maintenance ka, no, may papel na pinipirmahan yung mekaniko dun, tas dun nakalagay yung mga labor cost, yung mga kung ano ba yung pinagawa mo, kung nagpa-change oil ka ba or what, ay nakalagay dun. Yung mga papel na yun guys, iniipon ko lang at tinatabi ko para just in case na talagang may sira yung ating motor na related dun sa lagitik issue, ano, madali-dali nating makukuha yung warranty. Kasi guys, pag pinagalaw nyo yan sa iba, kahit ipa-change oil nyo lang yan sa ibang mekaniko, ay may karapatan na yung kasa na tanggihan yung warranty, ano. So ganun lang yung ginawa ko. Every time na may hit ko yung specific mileage na dapat magpa-change oil, ay itinatabi ko lang yung papel na yon na pinagpa-change oilan ko sa kanila, no. At ngayon guys, dumapo na siya, no, sa kanyang 6K odo. Actually 5.9 pa lang ngayon, ano. Kaya ngayon ko pa lang siya may vlog at sasabihin ko sa inyo kung may nagbago ba dun sa tik-tik sound niya, no. Mamaya babanggitin ko sa inyo at ipapacheck ko talaga mismo sa inyo, ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng makina, kung mawawala ba siya. At maghanap na lang tayo ng lilom, ano, para paghintuan. Maybe siguro yung medyo tahimik na lugar para rinig na rinig talaga yung tunog ng engine ng motor, kung nawala ba siya. So alam ko guys, yung mga ibang smash users dyan ay talagang sobra yung pag-alala nila dun sa kanilang mga unit kasi bakit may lumalagitik. Huwag kayong mag-alala guys, ako rin ay nakaranas din yan. At marami tayo, marami nag-message sa akin, marami nag-PM sa akin, hindi lang kayo. So hanap na lang tayo ng medyo malilim na lugar at doon natin i-check yung engine, yung sound ng engine nya. At i-check natin kung meron pa rin bang tik-tik sound. Ay, ito, meron dito guys, oh. Wala pating tao, tahimik. So ayan guys, ano, nakatawid na tayo dito sa medyo payapang lugar na to. At dito ko napiling i-check yung tunog ng sounds ng engine. So kayo nang bahalang humusga guys. Ito na, this is the moment of truth. Paparinig ko na sa inyo. Pero teka lang, medyo maraming sasakyan na dumadaan, medyo maingay. Ayan guys, oh. Kayo nang bahalang humusga ha, kung nawala ba yung tik-tik sound, kung naririnig nyo pa rin. O sa mga smash users dyan na 2025 version na ganito yung unit nila,
Kabisadong kabisado yan kung anong klaseng tunog. Alright guys, medyo maingay dun sa pinaghintuan natin kanina, no? Tapos may mga dumating pang tao. Nahiya ako. Tumapat pa mismo sa atin yung lalaki. Kaya na-distract yung pag-vlog ko. Nahiya ako. Kaya hanap uli siguro tayo ng mas maganda-gandang pwesto, ano? Yung mga tunog ng sasakyan rinig pa rin siguro pasok tayo. Dito tayo sa may Central Plaza Mall. Medyo malayo yun sa kalsada. Saka kukunti lang yung mga sasakyan nung dumadaan. Kaya testing natin doon. Siguro yung iba narinig na rin naman ninyo, ano, kahit maingay kanina. Narinig nyo na yung makina niya. Pero for me guys, kung ako yung tatanungin, parang ano siya, parang nawala na siya Hindi ko na naririnig yung dati kong naririnig na medyo malakas na tik-tik sound. Medyo wala na siya. Or kung nandun pa rin man, medyo humina na siya. Hindi na siya kagaya nung dati. Nung bago, sobrang lakas talaga Yan, dito tayo, pasok tayo dito guys. Dito tayo magsa-sound check sa may Central Plaza Mall. Dito po yan, sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Kaso walang lilom. Mainit. Hanap tayo ng guys, ng medyo malilom-lilom. Magbibilad tayo dun. Dito sana, may lilom sana dito. Ay, kaso may tao. Sayang, okay na sana dun. Kaso andun si kuya. Madi-distract natin ang pagmumuni-muni ni kuya. Dito na lang siguro. Pwede na dito. Tingnan nyo guys, malayong malayo tayo sa sa kalsada. Payapang payapa. Nga lang baka may ahas dito. Ang sukal dito banda. Pero goods na yan, at least malayo yung mga maiingay. So ito na guys, kayo nang humusga. Ayan, nire-rev ko may naririnig pa ba kayo? Parang wala na. Goods na yung tunog ng makina niya So sa mga gustong bumili ng ganitong model, ang 2025 model, itong white and blue color combination ng Suzuki Smash ay goods naman. Mawawala rin yung guys, yung konting lagitik na naririnig ninyo, Actually wala na talaga wala na akong naririnig. So kung kayo man guys ay nagbabalak na bumili ng ganitong model ng Smash, ay huwag kayong mag-alala kasi sa simula lang yan. Sa simula lang yung lagitik na yan, and later on ay mawawala rin. Kagaya nung nangyari dito sa akin. Basta magtiwala kayo guys dun sa kasang pinagkunan ninyo, kasi sagot naman nila yan kung ano man mangyari sa unit ninyo, kung may depekto man. Basta huwag nyo lang ipapagalaw kaagad sa ibang mga mekaniko yung inyong unit, kasi mabovoid kasi yung warranty pag pinagalaw nyo sa iba. Tatanggihan na kayo nyan. At least man lang kahit papano, pag sa kanila lang kayo nagpapagalaw ng makina, masasagutan nila yan kahit papano. Kagaya nga nung ginawa ko dito sa akin, though wala naman, di naman nagkasira yung ko, change oil lang yun. Sa kanila ko pa rin pinapa-change oil ito si Smash. At kinukuha ko yung papel, parang job order yung tawag nila dun Hindi ko lang alam correct me if I'm wrong na lang.
So yun guys, sana ay nakapagbigay tayo ng napakahalagang impormasyon ngayong araw dito sa vlog na to. Sa mga nakagusto ng ating video for today ay please do like and subscribe sa ating YouTube channel. At malaking tulong po yan. Ayan, tingnan nyo, pogi na nung nung naka-set up na po kasi yan. Pinalitan ko na kasi yung gulong, tsaka pinalowered ko siya ng konti. Kaya kung mapapansin nyo, yung tindigan niya medyo astig na. At kami po ay tutuloy na dito sa lakad namin. Magsha-shopping po kami. Bibili namin yung mga kakailanganin naming mga gamit para dun sa gagawin naming ride sa Laguna. So nagpre-prepare na kami kahit medyo malayo pa, sa Martes pa yon at Linggo ngayon. Nagpre-prepare na kami para hindi kami nagmamadali lagi at para wala kaming malimutan. So yun lang yung ganap ko ngayong araw. Yun yung asikasuhin ko. So again guys, this is JB Moto. Abangan nyo na lang sa ating susunod na video. So itong video natin ay hanggang dito na lang muna siguro. At tayo ay pansamantala munang magbababay. So si JB Moto ay mag-iiwan na lang ng isang peace, ride safe sa inyong lahat guys. Bye bye.